Kita natin na kapag merong bulaklak yung isang snake plants, tingnan natin yung katulad niyang variety, no? At meron tayong 5 sa listahan ng mga paniniwalang yan at isa-isahin natin habang Ang pamumulaklak ay madalas na nauugnay po sa positibong enerhiya. Kanila yung tamang pag-aalaga tulad po nung tubig, ng sinag ng araw. Hello everyone, this is Hermes Sunapi ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano ba pag-uusapan natin? Pansinin nyo po yung ganitong variety ng snake plants nyo, no? Kasi karaniwan po, ito yung mga namumulaklak sa panahong ngayon, ano? Minsan makikita natin na kapag merong bulaklak yung isang snake plants, tingnan natin yung katulad niyang variety, no? Kapag halimbawa nakita nyo sa wall ng inyong mga Facebook or sa online na merong mga namumulaklak na snake plants na katulad sa inyo, pansinin nyo baka sila din ay meron, ano? Kasi minsan po panapanahon din yan, ano? At meron tayong mga ilang paniniwala na kaakibat ng pamumulaklak ng mga snake plants, ano? At yan yung malalaman nyo sa ating pagbalik. Kaya ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Kasama ko ngayon yung aking snake plants. Kung meron kayong ganitong variety ng snake plants, ayan yung kulay green lang, pansinin nyo baka namumulaklak na rin sila, no? Pero ang daming paniniwala dito sa pamumulaklak ng mga snake plants, ano? At tiyak ko na matutuwa kayo doon sa mga meaningful na simbolismo sa pamumulaklak niya, no? At meron tayong 5 sa listahan ng mga paniniwalang yan at isa-isahin natin habang pinakikita ko sa inyo itong ating napakaganda at mabangong bulaklak ng snake plants. Narito na po yung ating snake plants, ano? Ito yung Dracaena trifasciata, Sansevieria trifasciata yung dati niyang pangalan. At Mother's-in-law tank yung kanyang pinakapamilya, pero yung kanyang variety is yung green, ano? At ito lumalaki ng malaki ang mga snake plants, ano? Sinasabi nga na iba-iba yung mga paniniwala tungkol sa mga bulaklak ng snake plants. Depende po dun sa kultura, no? Pero karamihan inuugnay po ito dun sa bihirang pagbukadkad ng snake plants kasi mahirap makapagpabulaklak ng snake plants. Pero kapag nakapagpabulaklak ka daw ng snake plants, maaaring ito ay magdala ng swerte, kasaganaan at positibong pagbabago, no? Sa pungsoy nga po, ang pamumulaklak ay nagpapahiwatig na magandang daloy ng enerhiya at maaaring kumatawan po, no, sa malakas na kalusugan ng ating halaman. Meron din pong kultura sa iba't ibang bansa, ano, sa Africa na mayroon ding paniniwala tungkol sa proteksyon ng kapangyarihan ng halaman. So isa-isahin natin yan. Unahin muna natin, ano, yung mga interpretasyon, no? Magandang kapalaran, ano? Sinasabi po na kapag namulaklak na yung snake plants dahil mabagal lumaki ang mga halamang ganito, bihira lang namumulaklak sa loob ng bahay. Kadalasan po sa labas, ano? Pero kapag sa loob ng bahay daw po namulaklak ito, yung kanyang bulaklak ay tinuturing na isang bihirang positibong senyales ng swerte at nagpapahiwatig po ito ng pagiging magandang buhay. Sa pangalawa naman po nating paniniwala, ito po ay nagdadala ng kasaganaan at swerte, no? Ang pamumulaklak ay madalas na nauugnay po sa positibong enerhiya na nagpapalakas po ng matagal ng papel ng mga halaman dito sa ating mundo. Ang paglabas po ng bulaklak ng snake plants ay katumbas po ng pagdami rin ng pera. Kaya kapag halimbawa nakakita kayo ng bulaklak ng snake plants, ay talaga namang sasabihin natin na ito'y nag-a-attract ng kaperahan sa ating bahay. Ang bulaklak din po ng snake plants sa pangatlo nating paniniwala ay nangangahulugan po ng paglago at pagmulat sa espiritual nating aspeto.
Ito po ay maaaring sumimbolo ng personal na pagbabago at espiritual na paglago, isang tahimik ngunit makabuluhang tagumpay pagkatapos ng isang panahon ng pagtitiis. Yan po yung kanyang kahulugan. At sinasabi nga po na ito kadalasan kapag mayroon kayong bulaklak ng snake plants, nararapat na ilagay dun sa mga altar, dahil yung simbolismo po spiritual ng snake plants, yan din po yung magdadala po sa inyo at magliligtas sa anumang mga sakit at mga pangamba sa buhay. Nung pamumulaklak ng snake plants, ito po sa ibang bansa, tulad po ng sa kanlurang Africa, ang halaman po na snake plants ay isang proteksyon laban sa masasamang espiritu. Pangontra po iyan sa mga evil's eye at sa mga negatibong elemento sa ating buhay. Ang bulaklak po ay nagpapalakas ng mga katangian po ng proteksyon, kaya po kung halimbawa gusto nyong kontrahin yung mga negative spirits sa inyong bahay, yan po, kapag namulaklak yung inyong snake plants, talagang ilagay nyo po siya dun sa malapit sa pintuan at sa mga malapit sa bintana, yung mga daluyan po ng hangin na talaga na mga dyan po masasala yung mga bad elements. Sa pang-apat naman po nating paniniwala, ito po more on scientific. Sinasabi po na ang pamumukadkad at pagbloom ng mga bulaklak ng ating snake plants, yan po ay sanhi nung maganda niyang kalusugan, kung naibibigay niyo po sa kanila yung tamang pag-aalaga, tulad po nung tubig, ng sinag ng araw, at matabang lupa, talaga pong gaganda ang inyong mga snake plants at mapipilitan itong magbulaklak, At yung maturity niya po, kapag katulad nito, ang laki na ng ating snake plants at ang dami niya ng mga dahon, yan po yung pagiging malusog niya at pag-unlad ng ating halaman, yun po yung pag-abot ng yugto nung kanyang pagbubulaklak, pamumulaklak. Kaya po kapag matagal na po sa inyo yung snake plants nyo at napalaki nyo na, nabigyan nyo ng magandang pag-aalaga, lalabas at lalabas po yung mga bulaklak ng snake plant. At sa huling-huli naman po nating interpretasyon, ito practical na interpretasyon ng mga paniniwala dito sa snake plants, kapag po sila ay mag-abot na yung pinaka sinasabing pagka-root bound o yung pagsiksikan ng kanilang mga ugat, nai-stress sila. At dahil po siksikan na yung kanilang ugat, dyan po lumalabas yung bulaklak. Bagaman maganda po yung isang bulaklak, ay maaari ring maging senyalis po ito ng halaman nakakaranas po nung matinding stress. At dahil po dun sa masikip na ugat nito, na maaring sanhi po ng pamumulaklak niya, kasi kung mapipilitan pong magsiksikan yung ugat dito sa paso, yung nutrients po ng lupa mapunta po papataas, at yan, maglalabas siya ng tinatawag na flowers. Kaya nga po minsan yung iba ganyan yung ginagawa para mamulaklak yung kanilang snake plants. Kahit nakikita po nila na marami ng suloy sa baba, hindi pa po nila niriripat, kasi nga po dahil minsan yan yung reason para mamulaklak yung halaman. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating vlog at nakita nyo yung bulaklak ng ating snake plants. Yan, napakabungo ng bulaklak niya, amoy vanilla kapag lalo na maggagabi, at kapag ganito yung fully bloom na, kasi minsan hindi nyo maaamoy pa yan pag halimbawang hindi pa pumuputok yung mga parang bulaklak, pero kapag naging ganyan na yung snake plants nyo, dyan nyo maaamoy na parang kakaiba, napaka sweet nung amoy, lalo na kung paggabi. Yan. And
namulaklak na ba yung mga snake plants nyo? Kung hindi pa, baka doon sa mga pinaliwanag natin, mapabulaklak nyo yan, ano. And salamat sa inyong panonood. At sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermy Sunao or Mini Dino Park Connect Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP. And this is Hermy Sunao, nagsabi sa inyo ng happy planting. Bye!